Nako, hello. Nako, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, same damit po kami nito at andito na po kami sa last installment ng aming Holy Week reviews. Siyempre, kumbaga ngayon, bibigyan po namin ng award at pagkilala ang mga episodes ng Gawad Lenten Cutie. Special. Award Cutie? Cutie Award? Parang okay nga yan. Gawad. Oh, Gawad Cutie. Gawad ng mga Gawad Cutie. Ang first ever Gawad Cutie. Naku, mukhang gagawin nating tradition to, paring kulas, parang masaya naman. Nag-e-enjoy tayo nito. Ito po ang aming Gawad Cutie ng Lenten na special ng Eat Bulaga. Mayroon po tayong para po nire-review na rin po natin ang tatlong episode. Meron po tayong mga categories na magbibigyan namin ng award. Ngayon, syempre, ang award ay salita lamang kasi wala pa po kaming budget. Wala kaming budget. Wala pa po kaming monetization sa YouTube. Kaya kung pwede sana i-like, subscribe, tapos mag-comment kayo para naman mabuhay ang amin at magkaroon kami ng mas magandang way ng pag-record. Follow niyo po siya, si Kulas. Siya po, sa kanya po ay Tambay Reviews at ako naman po si Boy Tigas. Ako po ay Atong Redillas. Hanapin niyo po. Sino si Atong Redillas? Hindi niyo kilala? I-Wikipedia na lang, dating artista po yun. Anyway, si Ivana Alawi. Subscribe kayo sa Tayo lang, hindi ko tayo si Ivana Alawi. I'm sorry, hindi ko crush si Ivana Alawi. Hindi ko crush si Ivana Alawi talaga. Kumbaga, Ivana Alawi or Maxine Magalona, mas Maxine Magalona pa ako kahit medyo ano na. Para may date ko si Ivana Alawi at si Ato, may date si Asi Acosta. Hindi ko na rin siya crush ngayon eh. Nag-move on bago ako kay na. Asi. Sino na? Eunice Janine. Asi Biglang Eunice Janine. Taulaban. Hindi, Asi Taulaban. O yan, umpisahan na natin sa Best Extra. Yan, no? Sa paglalaban-labanin po namin ang tatlong Lenten episode. Ano ba to? Best or worst extra? Anong gusto mo? Siguro stand out Pinaka-stand out sa mga extra. Ayun, yung sa akin, yung sa unang episode, yung holdupper na bata, yung nanay, tsaka yung batang Paulo. Salutatorian. Yung batang salutatorian. Oo. Hindi. Ano mo pare, anuin ko muna yung ano. Siguro para sa akin yung best extra dito talaga, yung pinakamagaling ay yung sa episode na Love Thy Neighbor, yung kargador na malaki yung katawan. Yeah. Best extra yun. Para yung unforgettable extra. Santa Maria Elementary School, correct ka dyan, parang kulas yung tatlo na yun. Sumakit yung bangs ko, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex bomb. Alam mo yun, parang nanonood ka ng biglang nahinto yung pagkaseryoso mo dun sa pinapanood mo. Parang nasira eh. 'Di ba? Katumbas siya halos ng CGI na ibon. Parang okay naman yung pinapanood mo, normal lang. Ano yun? Bigla ka nagtanong, parang nagkaroon ka ng existential crisis. Ano yun? Tao pa ba ako, inay? Ako pa ba to? Ito pa ba ang mundo ko tinitirahan? Pagkatapos ng mapanood yun. Ayan. Lilinawin po natin. Ang susunod naman po natin ay best sound design. So yung tatlo po, Love Thy Neighbor, Para Di Makalimot, and of course, Zelda ng Kahapon. Para sa akin, pare Kulas, I don't know if you would agree with me. It's a runaway. Ito yung second episode, Love Thy Neighbor, ang pinaka-best sound design. Agree. Pasensya na po kayo, hindi na po namin na-research kung sino man yun. Kung isang tao lang yun at gumawa ng tatlo, ikaw lang din gumawa ng tatlo, ang sinasabi lang namin ay pinakamagaling mo nagawa yung congratulations. Kung hindi man sa tao na yun na gumawa ng sound design, job well done. O yan, so natatapos na tayo dun sa extra. Ang susunod natin pong pag-uusapan ay yung best supporting na hindi taga Eat Bulaga. Alright? Mahirap-hirap po ito, ano? Oo. Ito po yung mga hindi taga Eat Bulaga na supporting. And the nominees are, sabihin mo kung mag-agree ka or disagree, parang Kulasa, Tirso Cruz III. Agree. Very good. James Blanco. Agree. Shara Soto. Sige na nga. Uy, kaibigan ko kilala ko ni Shara Soto, kilala ko din siya during our younger days. Mabait si Shara Soto Pero, yun nga. Sino ba ang panalo sa'yo dito? Tirso.
Tirso Cruz III. Parang magaling si James Blanco Pero teka lang, ibayin na natin. Kasi parang nagagalingan din naman ako kay James Blanco. Ganito na lang. Gawa tayo ng bagong category. Sino yung umarting bading na kapanipaniwala? Si James. O kaya the nominees, teka muna, may nominees muna. The nominees are Paula Ballesteros, sige. Alan Kay, and James Blanco. And the winner is James Blanco. Tinawag po si Alan Kay. Mas bading po si James Blanco kay Alan Kay. Hindi, pero alam niyo explain natin to explain natin to. Magaling yung pagkaka-portray niya na hindi nga siya, medyo pagka-closeted. Hindi naman malinaw kung closeted siya. Pero, yun nga, naniwala kang, kinikilig kay James Blanco ka kinikilig. Although alam naman natin na si Mama Pau, kaya nga Mama Pau, tsaka si Ma'am Alan Kay ay talagang mga Pero sa kanila siya yung may endearing na pagkaka-portray nung LGBTQIASS na role. O yan, so parang parehas nating pinanalo si Sir Tirso Cruz III, which is really deserving. Ang galing-galing po niya, sobrang galing po niya. Kumbaga siya yung buhat. Kumbaga sa basketball, lahat magaling. Pero binuhat ni LeBron James, parang gano'n. Binuhat ni Tirso Cruz III yung episode na yun. Kasi every time na lumalabas siya, concerned ka sa anong gagawin niya. Concerned ka kung anong kapalpakan yung gagawin niya or kung ano. May concern ka dun sa character all throughout. Although alam natin, nalaman kasi natin kung sino yung bida, kung sino yung nagbabago ng identity, kung sino yung nagbabago ng ugali dun sa storya. Siya po yung sinusundan. Okay. At para lang ito yung tinatawag na best cameo paring kulas ang susunod nating ating category. Ang nito ay ginawa natin para mabigyan natin ng pansin ng lahat. Ngayon. Ang mga nominees natin, sabihin mo okay lang sa akin, sa iyo Singing Queen, Eunice. Okay. Singing Queen, Sam. Pwede. Singing Queen, puro Singing Queen pala. Singing Queen, Jindrilon. Singing Queen, Casey. Bueno. Pwede. Singing Queen, Anne. Ayan. So technically, huwag na natin gamitin itong best cameo role. Tawagin na lang natin itong best singing queen or best acting singing queen. Ang winner po dyan, para sa akin, it's a runaway. It's Eunice Janine. Yan, si Eunice Janine. Si attorney. Which is also unfair. Sasabihin ko na, hindi naman unfair, pero the point is, mas may halaga lang kasi talaga yung character ni Eunice Janine. Yung apat, sabi ko nga, sa umpisa lang, sa ending lang, ganun. Tapos, yun ngang sa second episode, isang eksena lang yata, yung si Singing Queen Jean Drilon, tsaka si Singing Queen Sam. Kasto pa naman dati si Jean Drilon. Ngayon si Ma'am Eunice na. Okay, eto na tayo. Papunta na tayo. Kaibigan, sa mga medyo mahalaga, bago tayo pumunta dun sa mga major awards like Best Supporting and Best Actor, and of course yung Best Episode, dun muna tayo paring kulas kung okay lang sa'yo sa Best Story. Yan. Of course, yung pa rin ang nominees para di malimot, Love Thy Neighbor, at Zelda ng Kahapon. At para sa'yo, paring kulas, sino ang nanalong Best Story? Teka lang banggitin ko yung mga shucks, andito. Yung mga, para naman paggalang naman dun sa mga nagsulat. John, ano ba yun? Sorry, John. Ang pangit ng sulat ko po. Pasensya. John Bedian. Hindi ko na sinulat ko eh. Lilette Reyes and Tony Gregorio. John Bedian. Ang pangit ng sulat ko. Pangit ko lang. Patawad po. Pero nag-effort naman kaso pangit lang talaga yung sulat. So, best story para sa'yo, pare Kulas, ay yung kinabossing. Yung para di malimot. Ako, hindi ako makikipag-argue dyan. Sabi nga namin doon sa previous episode, mas bago yung problema, mas maganda yung pag-atake, at yun, mayroon kang, hindi mo, alam mo yung ending na kasi lahat, I'm sorry po, lahat to predictable ending. 'Di ba? Walang ending na may twist doon sa tatlong storya. Wala. Alam mo sa ending nito, masaya sila lahat.
Di ba? It's a typical Lenten story. Di ba? Para bang, alam mo na eh. Alam mo mamamatay si Tito kasi kung tawagin siya Anghel. Ganyan. So, Oo. yun. Lahat ng story predictable pero yun nga para sa amin mas sariwa yung para di malimo. Alright, dito na po tayo sa inabangan ninyo. Again, hindi na po namin ito sa dinivide sa female or male. Alright? Best Oo. supporting tayo. I-explain po namin yung best supporting ha. Para po sa amin kasi, yung lead performer, siya yung pinagtutuunan ng kwento at kagaya nga, siya yung nagkakaroon ng pag-iba ng ugali, 'di ba, sa Yeah. kwento. So ito po, yung mga tumulong doon sa kwento. So ito na po, ang best supporting performer. Yan, lalaki at babae, pinagsama-sama na po namin. Umuo ka, parang kulas, kung okay. Si Miles Ocampo. Pwede. Okay. Tito Sen. Okay yan. Wally Bayola. Okay. Parang ayaw mo. Pwede na rin? Sige, okay. Natawa ka naman eh, no? Pwede na rin. Tapos ako medyo na-touch ng konting-konti lang dun sa yung eksena niya with the anak. At Ah. ang winner para sa iyo, paring kulas, I see. Kasi yun. Ayan. Tito Sen din ako dyan eh. Ayan. So it's a unanimous decision eh. Na si Tito Sen po talaga. I-explain ko po. Yung pag-iyak po ni Miles, parang sobrang expected na yon sa role niya. 'Di ba? Mm. Magaling po siyang umiyak and all, pero po para sa isang tao na parang gano'n naman yung ini-expect mo na acting niya. And hindi niya gaano nakuha yung damdamin natin. Ngayon, bakit po namin pinipili si Tito Sen? Una-una, it's surprising na si Tito Sen talaga yung Ah, pinipili namin. It's a very surprising. Maliban sa gwapong-gwapo ko kay Tito Sen sa episode na to, naniniwala siya yung naniniwala. Siya nga yung siya nga yung imposible. Siya yung imposibleng role na maniniwala ka na, bakit parang ambay talaga dito ni Tito Sen? 'Di ba? Kung gaano ka convincing yung actor na ito, bakit gano'n, Tito Sen? Bakit nakuha mo ko? Ba't naloko oh, mo ko? Parang gano'n yung feeling. So, titinig na Escalera brother siya. oh, doon, panoodin mo paring kulas yung nagkakalat sa TikTok, yung pagkanta nila nung School Bukol, yung reunion nila concert dun sa pelikula nila. Siya pala yung unang boss. Eskwela to. Ang ganda ng boses ni Tito Sen. Anyway, napunta na naman tayo sa ibang usapin. No? Pero yun, parehas po kami sa Tito Sen. Kayo ba ay hindi agree? Yung makipaglaban kayo sa amin. Okay. Pero hindi naman kami magpa-fight back kasi tamad po kami magbasa. Marami po kasi kaming trabaho. Pero malay nyo, may comment kayong magpapapitik sa amin, edi papatulan namin yan. Ayan, eto na, parang kulas. Ihuhuli ko yung best lead performer. Parang ano ang best episode para sa'yo? Yung para di malimot. Kasi yun po yung best story para sa akin. Actually, to me, it's a close fight between Love Thy Neighbor and Para Di Malimot. Yung acting-wise, parang tabla lang eh. Parang medyo, yung Love Thy Neighbor nga kasi sobrang lovable ang character ni Tito. Tapos syempre si Jose, hindi mo rin maalis yung tingin mo sa kanya. Kaya lang bago yung medyo bago yung Para Di Malimot. And for that reason and that reason alone, kaya sila ang best episode. Eto na! Ito na yung pinaka-hinihintay ng lahat ng nanonood sa atin. Ang best lead performer, paring kulas. Sabihin mo kung okay sa ito ang mga napili ko. Ang unang kandidato, ito medyo obvious. Paulo Ballesteros. Agree? Okay. Yeah. Pwede. Ang pangalawang kandidato, ang humamon. 3 linggong di lumamon. Yan mga joke ni Boss Joey. Yung mga namana natin sa Itbulaga. Si Sir Jose Manalo. Si Mayor Jose Manalo. Pwede? And of course, si Bossing Vic Soto. Tama? Pwede. Oo, sila yung mga lead actors talaga. And the winner para kay Paring Kulas, I see Si Mayor. Yeah. Si Mayor? Sure ka? Hindi si Bossing? O, edi sige.
Parehas po kami na si Mayor Jose ang pipiliin. Of course, sasabihin ng marami, ang galing ni Paolo. Hindi Paano ba? sa ako sa make niya. Hindi, yung kay Paolo kasi sanay na siya dun sa role na yun. Ah, Parang napanood ko na yun sa marami niyang ginawang pelikula. Di ba? pati kay Vic. Andun, kay Oo, boss. parang ano eh. Although si Jose, walang outstanding sa ginawa niya, pero mas nakakaiyak ako nung mas nafe-feel ko siya compared sa tatlo nung umiiyak siya nung pag-alis ni Shara Soto, yung ano niya. Ang ganda ng batuhan nila eh, nung ni Shara Soto, ang ganda ng bitaw ng lines ni Jose. Kaya para sa akin po, ang nanalo ay si Mayor Jose. And hello, why do you expect him to lose? Eh pinanganak nga siya para manalo. Oo. Ayan po, dyan na po na itatapos ang aming first Gawad Cuties. Ayan, ang Oo. pagtingin mula kay Kulas at kay Paring Tigas. Nako, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Mag-comment naman kayo ha. Kung hindi man kami mag-reply, pagpasensyahan nyo na may trabaho lang po kami. Hindi pa po kasi kami kumikita dito eh. Ha? I-support niyo po si Paring Kulas sa Tambay Reviews. At ako naman po, Atong Redilias, both Facebook at sa actually may Instagram ako pero di ako nagpo-post doon. At sa YouTube, Atong Redilias po. Rediaas. May gusto ko ba bang sabihin, paring Kulas? Kailang basta supportahan nyo kami. Nako, ang sinitape po namin to ay Holy Wednesday. So sana mag-enjoy po kayo at kung sabi nila dapat daw magnilay-nilay. Oo. Pero sana wag lang kayong magnilay-nilay kapag panoon lang ng Holy Week. Oo. Sabi nga nila wag daw kayo mag-swimming. Kung yun lang naman ang panahon niyo ng bakasyon, ihingi niyo na lang ng tawad. Oo. Ihingi nyo na lang ng tawad. Kasi yung kumakalat ngayon eh. Sabi hindi daw tayo maliligtas kasi nag-swimming daw nung ano niya, nung kamatayan niya. Nabasa mo ba yan? Anyway, napasok ko lang. Diba? Ayan po, dyan na po nagtatapos ang banat naming dalawa. Kaya sana sa susunod po naming upload ay panoodin niyo po uli. Nako ha, tulungan niyo po kami. Paalam na po. Salamat. At